Hello po muli mga kababayan, nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po. Kamusta po ang lahat? Samahan niyo po muli ang inyong katambay para po magkomento po sa inyo. Bago po tayo magkomentuhan, magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan mang bansa o sulok na mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, pag-usapan po natin, komentuhan po natin ang dati na po itong pinag-uusapan mga katambay at ito po itinanggihan at talagang hindi po pumayag ang isang Vice President po, ang Vice President Sara Duterte, na papasukin po ang mga Afghanistan mga katambay sa ating bansa. Pero sa kabila nun, talagang nagawan pa yata ng paraan mga katambay at nakapasok na po sa ating bansa mga katambay. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan natin. At syempre po, komentuhan din natin yung kaganapan po na nangyari po dito po sa Kongreso about sa impeachment naman po na nilalatag nila o gusto nilang talagang matuloy na. At napakalakas po talaga ng grupo ng sumusuporta sa CPP, NPA, NDF. Talagang nasa kamera pa sila mga katambay. Ibang klase. Pakinggan po muna natin ang balita dito po sa mga Afghanistan mga katambay. Kinumpirma ngayon ng Department of Foreign Affairs na nasa Pilipinas na ang ilang Afghan nationals. Ayon sa DFA, ang pansamantalang pamamalagi dito ng Afghan nationals ay bahagi ng proseso upang makakuha sila ng kanilang Special Immigrant Visa para makapanirahan sa Estados Unidos. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ng DFA na binigyan nila ng kaukulang entry visa ang mga nasabing Afghan nationals na naaayon sa ating batas at mga regulasyon. Tiniyak din ng ahensya na nakumpleto at dumaan ang mga ito sa masusing screening ng ating national security agencies. Dagdag pa ng DFA, sumailalim din sila sa full medical screening bago pa sila bumiyahe patungo ng Pilipinas upang masiguro na maayos ang kanilang mga kalusugan at walang mga sakit. Dati nang nagpahayag ng pangamba ang ilan sa mga Pilipino nang mabalitaan ang pag-transit sa Pilipinas ng mga Afghan national para sa kanilang US visa processing. Batay sa mga naunang media briefing ng DFA, sinabi nito na mayroong nasa 300 Afghan national ang pansamantalang mananatili sa Pilipinas sa loob ng 59 na mga araw. Ito ay habang hinihintay nila na maiproseso ang kanilang visa at mapahintulutan na makapanirahan sa Amerika. Paliwanag ng US State Department, ang mga nasabing Afghan ay hindi refugees, kundi ito ay mga individual at pamilya na nagtrabaho para sa US government sa loob ng 2 dekada nitong operasyong militar sa Afghanistan. Sasagutin naman ng US government ang lahat ng gasto sa kanilang pananatili dito sa Pilipinas, kabilang na ang kanilang pagkain, housing, security, medical at transportation expenses. Dadalhin sila sa isang undisclosed na pasilidad at papayagan lamang umalis para sa kanilang consular interview. Tiniyak naman ng US Embassy dito sa Maynila na hindi maaapektuhan ng nasabing programa ang proseso ng aplikasyon para sa immigrant at non-immigrant visas ng mga Pilipino. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Grabe mga tambay, ano? Grabe. Talagang bagong Pilipinas mga katambay. Ibang klase pagdating po sa sitwasyon. Katulad po, ano kaya? May cash? Sabagay, sinabi naman po, lahat daw po ng gastos. At ano po kaya yung nakapaloob doon sa iba pa? Cash sunduan, mga katambay. Ito po, isunod po natin yung ginawa po ng impeachment complaint po versus Duterte po na sinasabi po dito po sa Kongreso. Bago po natin komentuhan yung mga Afghanistan. Pakinggan po natin ito mga katambay. Ibang klase rin. Rosalie, ano yung resulta ng pagpupulong tungkol sa impeachment? Ayun pa, pinulong ng makabayang black lawmakers, kabilang na o partikular na si House Deputy Minority Leader at Teachers Party Representative Franz Castro ang mga naghain ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Noong Lunes nang magpadala ng invitation ang makabayang black sa mga nag-endorso at naghain ng reklamong ibig mapatalsik sa pwesto ang pangalawang Pangulo. Alas 10:48 ng umaga ito isinagawa dito sa House of Representatives. Sa kasalukuyan, 3 reklamo na yung naihain laban sa Vice Presidente na nag-ugat sa paggastos nito ng confidential fund. Subalit base kay House Secretary General Reginald Velasco, may nagbabalak pang maghain ng ika-4 na impeachment complaint at magmumula ito
sa majority members ng Kamara. Ayon naman kay Representative Castro, kailangang mapag-usapan ng mga naghain at nag-endorse ng impeachment complaint ang mga susunod nilang hakbang para kalampagin at mahikayat ang House leadership na aksyonan na ang impeachment complaint. Kabilang naman sa mga hakbang na kanilang isasagawa sa susunod na linggo ay yung pagkalap ng pirma mula sa iba't ibang sektor para makakuha ng suporta kaugnay nito. Balik sa iyo, Aga. Yeah, mga tamay, nakita niyo po, naghahari na po ang sumusuporta po sa CPP, NPA, NDF sa ating bansa. At talagang napasok na po nila ang Kongreso, mga tamay. Nasa Kongreso na, naghahari na yata. At talagang lahat po iuubra na. Pati po ang sumusuporta sa CPP, NDF, mga tamay, NPA, NDF ay talagang powerful na po ngayon sa bagong Pilipinas. Ibang klase. Mga sumusuporta sa CPP, NPA, NDF ang nagpapabagsak na sa isang Vice President na halal ng bayan, mga katambay. Mahigit 32 million. Ganyan po ngayon sa bagong Pilipinas, mga katambay. Dahil pati Afghanistan po, nakapasok na po sa atin. At ito po ay mga professional po ito. Yung nakapasok po sa atin. Mga Afghanistan, mga katambay, sanay po ito. Dahil nagamit po ito ng Amerika ng 2 dekada. Sanay po ito sa lahat ng uri ng pamamaraan, lalo po sa paghawak, number 1, paghawak ng armas. At syempre po, lalo po sa paikipaglaban at paikipagdigma, mga tambay. Dahil ikaw ba naman magamit ka ng Amerika na maging maraming asset yan, mga tambay. Yung mga karamihan dyan, mga asset na talagang pwede po silang makakuha ng mga information na gagamitin po laban po dito po sa panahon po nila, di po ba, na kumakampi po kasi ito sa Amerika dahil nahawakan ng Amerika eh. Ang pinagtataka lang po natin, mga kababayan, napakalaki po ng Estados Unidos, di po ba? Napakalaki. Tapos yung ikinakatwiran po ng DFA, dahil alam naman po natin ang DFA ay kamag-anak po yan, kamag-anak po ng Marcos Jr. ng Pangulo, dahil yan po isang Romualdez, mga tamay. Excuse me po. Yung ating pong yung ating po palang ambassador, excuse me. Yung ambassador po natin ay kamag-anak. Di po ba? Yan po kasi ang unang nag-push, di ba? Yung kamag-anak po ng Pangulong Marcos na yung ambassador po natin sa Amerika, isang Romualdez, mga katambay. Di po ba? At talagang gustong-gusto na po itong papuntahin. Matagal na po ito. Last year pa po. Umuugong po ito. Nung panahon po na secretary pa po ng DepEd ang Vice President, mga kababayan. Di po ba? At ito po itinanggihan na. At talagang kinwestiyon po ito ng Vice President. Bakit mo nga naman papupuntahin ng mga Afghanistan sa ating bansa? Ito po sanay sa paikipaglaban ito. At talagang meron pong ang bansa po nila talagang napakarami po dito. Terorista, di po ba? Diyan po nanggagaling halos. Hindi naman po lahat ng tao sa Afghanistan ay talagang mga terorista o sanay sa paipagdigma. Di po ba? Kaya lang po, yung bansa nga po nila ay talagang sanay na sanay po sa gulo. At sanay na sanay pong gumawa ng gulo. Di po ba? Kaya nga po, napakatindi po ng labanan dyan. Talagang yung bansa na yan, talagang lagi pong hindi nawawala ng gulo yan. Di ba? Kaya nga po, ang mga armas po dyan, talagang pangkaraniwan mo nang makikita sa kanilang bansa. Talagang halos sa protection po kasi nila yan. Ang tanong, bakit po kaya napapayag ang isang Pangulong Marcos ng bansang Amerika sa kabila ng malapit na rin pong bumaba po sa pwesto ang isang presidente na nag-push po niyan at yung giyera na yan sa panahon po ng dating bababa na presidente na si Joe Biden at papalitan na po ng bagong presidente na si Donald Trump. Bakit po kaya parang minadali? Napakabilis po yata. Kasi malapit na po ang inauguration di ba? Sa January 20, mga kababayan. Napakabilis. Talagang mukhang minadali. Dahil kaya dito sa mga sinasabing kasunduan, dahil kung hindi po ito mamadaliin nila, baka po ito ma-stranded kaya, at yung sinasabi nga po na ito ay hindi na makarating ng Pilipinas,
Pero ang tanong natin, mga kababayan, ganun lang po pala kabilis yung sinasabi po ng DFA natin. Di ba? Ng Department of Foreign Affairs natin. Napakabilis lang daw po ng gagawing proseso. Di ba? Ano sabi? 50 plus days lang. 1 month lang mahigit. Ang proseso ang iniintayin. Bakit di nala pa sa Pilipinas? Di po ba? Bakit hindi na lang kung saan nananatili? Dahil matagal na po yan. Taon na rin po yan eh. Di ba? Dahil last year pa po yan eh. 1 taon na po nakalipas. Dahil ngayon 2025 na tayo. Napakabilis lang pala. Mananatili lang sa ating bansa nang sinasabi na hindi bababa sa 50 plus days yung proseso para ito makapunta na ng Amerika, sinasabing doon na manirahan itong mga Afghanistan. Gaano na po kabilis yun? Wala pang 2 months. Di po ba? Samantalang nahandun na sila sa kung saan man dinala ito ng bansang Amerika na naka-safety na sila ron. Tapos dadalhin mo sa Pilipinas. Di po ba? Makapag-iisip ka may something wrong. Di po ba? Yung proseso napakabilis. Tapos dadalhin mo sa bansang Pilipinas, tapos sasabihin mo sa mga Pilipino, mananatili lang yan ng isang dali at dadali na yan sa Amerika. Ganon? Di ba? Parang ginagawa mong bobo, tanga mga Pilipino. Di ba? Mabilis lang pala. Bakit hindi nyo na dyan iproseso yung within wala pang 2 months, larga vista na pala yan sa Amerika. Bakit kailangan pa manatili sa Pilipinas? Di po ba? Ano kaya ang kasunduan o ano pa kaya ang mga under the table kasunduan ng ating pinasok ng ating bansa, ng ating pamahalaan dito sa pamahalaan po ng papaalis na pangulo ng si Joe Biden ng Amerika? Ano kaya ang kanilang mga kasunduan, mga kababayan? At wag naman sana magamit ito, mga katambay. Wag naman sana na may umuugong pong balita na ito ay po pwedeng gamitin ng ating bansa, lalo po sa kaguluhan. Wag naman sana na ito ay magamit na mga talagang pang-atake, lalo sa sinasabi po na nanganganib daw po ang buhay ng Pangulo. Ayon po sa kanila. Baka ito wag naman sana magamit din ito dahil ito po hindi po ito kakaunti. 300 po ito. Mahigit 300 po ito, mga kababayan. Na nagamit po ito. At ito po praktisado po ito. Dahil nagamit po ito ng ilang dekada ng Amerika. Mga kababayan. Kaya nakakatakot po ang desisyon po ito. Dahil alam naman po natin na papalit na po ang Presidente Donald Trump. Paano kung hindi po ito iproseso at pigilan po ng bagong presidente ng Amerika na si Donald Trump na papasukin ito sa Amerika? Dahil alam naman po natin na hindi po magkasundo ang dalawang presidente, ang papaalis na presidente at ang bagong presidente. Dahil po napakarami pong issue yan, ang President Donald Trump at ang President Joe Biden, di po ba? Dahil talagang binakbakan po yan ng papaalis na administrasyon ng Democrat ang Republican President na si Donald Trump. At pinatawan pa po ng isang damukal na kaso yan. Di po ba? Ang paparating, ang bagong Presidente Donald Trump sa Amerika. Napakarami pong kasong ipinail po dyan ng papaalis na Presidente, ang Democrat. Di po ba? Tapos ngayon, yung kasunduan ng dating Pangulong Biden at ng Pangulong Marcos, sa tingin nyo, susundin yan, kasunduan na yan ng bagong presidente? Di po ba? Kaya malaki po ang posibilidad na tumagal po yan. Tumagal sa ating bansa. Dahil alam naman po natin ang pagproseso ng mga papers ay napakahigpit po ng bansang Amerika. Kung sila nga, pinoprotektahan nila ang kanilang bansa, protektado nila bago makapasok sa kanila. Bakit tayo hindi natin pinoprotektahan yung bansa natin na katulad ng ginagawa ng Amerika? Sila sinasala nilang mabuti. Samantalang tayo, napakabilis nating sumala. Okay na sa atin. Pasok na agad.
Samantalang sa bansang Amerika, ni hindi makapasok sa kanila. Dahil sa tindi ng kanilang ginagawang background check nito. Di po ba? Dahil magkakaproblema rin po ito sa citizen, sa mamamayan ng Amerika. Question po to, maging question po sa kanila ito. Lalo po to sa parating na bagong presidente, magiging questionable po ito sa kanila. Bakit papapasukin ang ginamit ng dating administrasyon na mga Afghanistan, mga katambay, dadalhin sa bansang Amerika? Di po ba? Malabo po to. Sa tingin ko po, mga tambay, komento na inyong lingkod. Magtatagal po ito. Tatagal po ito. Dahil iba na po ang presidente. Hindi na po ang Joe Biden ang presidente. Mga kababayan, yung sinasabi po ng DFA natin, ay malabo po yun. Malabo po sa sabaw ng posisyon. Komento na inyong lingkod. Yung mismo nga nagpapoproseso na madala sa Amerika yan ay hindi na presidente. At yung bagong presidente, kalaban mo na. Malabo yan. Kaya dito po, napakatindi po at napakahirap po ang pinasok ng ating bansa, mga katambay. Mahirap po ito. At ito po hindi po pangkaraniwang mga tao po ang dinala sa ating bansa. Mahigit 300 yan o hindi bababa sa 300 yan, mga katambay. Ang kinatatakot po natin, nakita po natin, isa po pala naging dahilan. Kaya pala tinanggal ang Vice President sa National Security Council. Dahil kaya dito, para maluag na makapasok at wala nang Vice President na kumwestiyon dito sa gagawin pong pagpapasok ng DFA sa ating bansa ng mga Afghanistan. Di po ba? Hindi nyo po ba napansin? Kaya pala pinagtatanggal ang pupwedeng kumwestiyon para makapasok sila. Tinanggal ang dating Pangulong Duterte. Tinanggal ang dating Pangulong Gloria Arroyo. Tinanggal ang dating Pangulong Joseph Estrada. Tinanggal ang Vice President. Tapos biglang pasok ang Afghanistan sa ating bansa. Wala nang question. Diretso na. At sasabihin sa ating mga Pilipino, maayos yan. Binackground check namin yan. Sigurado yan. Secured ang ating bansa, mga tambay. Ibang klase po ang ating bansa, mga tambay. Hindi man lang tinanong ang mga Pilipino. Sa Amerika, napaka-importante po ng mga Amerikano sa kanilang bansa. Bago po sila magdesisyon, pinaalam muna, tinatanong sa kanilang mamamayan kung ito ay katanggap-tanggap sa citizen sa Amerika, sa mga tao sa kanila. Pinag-uusapan ito kung ito'y tatanggapin nila. Samantalang sa Pilipinas, walang pakialam ang ating pamahalaan. Basta sila lang ang masusunod. Walang pakialam sa mga Pilipino kung ano ang masasabi ng mga Pilipino dito, mga katambay. Samantalang ang mga Pilipino, tayo ang nagpapasweldo sa kanila. Tayo ang nagbibigay ng malalaking pera sa kanila. Mga expenses, mga travel expenses, mga extraordinary. Di po ba? At kung ano-ano pa, mga katambay. May corruption pa yata, mga katambay. Ibang klase. Kaya nakakalungkot po, nakakalungkot. Isama na lang po natin sa dasal na sana yung mga iniisip natin ay hindi mangyari na ito. Kaya ito'y nakapasok dahil meron itong maitim na balak ang mga nakaupo yata. Wag naman sana mangyari yung ating mga iniisip na ito'y magamit sa hindi maganda. Dahil alam naman po natin ngayon, ang mga Duterte lang po ang tinatrabaho po nila yata, mga tambay. Mga Duterte lang po ang tinatrabaho nila. Magtatatlong taon na o 3 taon na, Duterte lang po ang tinatrabaho nila para ito'y mapabagsak, mga katambay, mga kababayan. Kaya nakakalungkot. Ito po, sunod naman po natin itong Makabayan Black. Ibang klase, mga tambay. Napasok na po nila. Ibang klase. Talagang napakalakas po. At talagang nationwide pa. Ipinagmamalaki pa ng mainstream media na talagang ang Makabayan Black ay napaka-powerful na po sa Kongreso. At talagang
Pinatatawag pa ang kanilang grupo, mga kaalyado, na mga nagsampa po ng impeachment sa Vice President. Tatlo po yan. Nakakatatlo na po sila. Karamihan po dyan, kaalyado nila. Kagrupo yata nila. Lahat ay sumusuporta sa CPP, NPA, NDF. Yata silang lahat, mga katambay. Pero, nakita po natin ang nangyayari. Nakita nyo po ang pattern, impeachment, ICC. Ngayon naman, Afghanistan ang nasa ating bansa. Nakita nyo po yung talagang puwersa, parang bumubuo sila ng malaking puwersa. Pinagkakaisa nila yung puwersa nila. Sumusuporta sa CPP, NPA, ICC, Afghanistan. Para lang po yata dito sa sinasabi pong matupad yung kanilang maitim na layunin para sa mga Duterte yata, mga kababayan. Para hindi na po makabalik at maiayos ang ating bansa. Dadali na po yata tayo sa ganitong sistema ng pamamahala na talagang napakaganid, greedy, sakim sa mga kapangyarihan yata. Dito po sa ating bagong Pilipinas, mga katambay. Ito po, dadalhin po tayo sa world class na bansa, mga katambay. Biro mo, world class na bansa, nakakapasok ang mga may history ng mga terorista sa ating bansa. World class na nga ang ating bansa. Mga katambay, ibang klase. Tapos, world class tayo. Dahil dumalaganap at lumalaki na naman. Lumalakas naman ang puwersa ng CPP, NPA, NDF sa ating bansa. World class talaga, mga kababayan. At world class tayo sa pagiging grabing pamumulitika ang ating bansa. Pag-upo ng presidente, hindi pa nagtatagal, binakbakan na nila ng binakbakan kasama ang institusyon ng Kamara. Ang mga Duterte, lalo ang Vice President. World class po. Kilala na ang ating bansa sa mga ganitong sistema at galawan, mga kababayan. Ibang klase. At world class na po ang ating bansa. Sikat na po ang ating bansa na nagkaroon daw po tayo ng Pangulo na drug addict. Kaya world class na po talaga At talagang napakaraming drugs, krimen, terorista sa ating bansa. Talagang world class na po sa bagong Pilipinas, mga kababayan. Ang magagawa na lang po natin, mga Pilipino, maraming isang damukal na dasal para po tayo ay maprotektahan ng nasa itaas. Yan na lang po ang magagawa natin pag ito po'y nagtuloy na maging world class ang ating bansa sa terorista, sa krimen, sa droga, mga katambay. Talagang kailangan natin ng isang damukal na panalangin, mga katambay, para sa ating kaligtasan. Nahandyan pa mga addictus. Kasama yan sa problema ng ating bansa. Problema natin, addictus, na hindi mga natutulog yan. Mga ibang klase yan. Muli po, mga kababayan, nakakalungkot po. Sa kabila po ng nakita po natin na pag-aralan, sibakin mo sa National Security Council ang mga magiging hadlang sa pagpasok yata ng mga Afghanistan, nasibak, antimano, entrance, mga katambay. Ang problema natin, exit. Paano kaya yan? Mabilis kaya maka-exit yan? Di ba? Napakalaki ng bansa ng Amerika. Napakaraming teritoryo niyan. Isang damukal ang teritoryo ng Amerika. Hindi man lang nila dinala sa isang teritoryo nila ang mga ito. At doon na lang nila suportahan at doon na lang nila gawin yung proseso na sinasabi ng DFA na mabilis lang ang proseso niyan. Di po ba? Kaya dito, talagang ginagago na ang mga Pilipino. Ginagawa na talagang bobo at tanga ang mga Pilipino. Ang matalino na lang po mag-isip ang sinasabi pong presidente na hindi drug addict at hindi po bangag. Siya na lang po ang matino mag-isip sa ating bansa, mga tambay. Ang mga Pilipino, puro bobo na po at tanga. At kayang-kaya po tayo. Kaya-kaya tayong utuin yata, mga kababayan. Ibang klase. Muli po, si Katambay Manong, maraming salamat po sa mga naagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagla-like, share, comment, and subscribe.
excuse me po, and subscribe. Ingatan nawa po mga tambay, dasal-dasal po para po sa ating pag-iingat. Paalam, bye-bye.